Welcome our dear Pastor, Pastor Mike. Good. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And welcome po sa ating Shalom Christian Fellowship, Tongchong Community, your family away from home. Amen. Amen. So, are we ready for the word? Amen. Amen. So, it's time to in-tune our heart, incline our ears, in hearing the Word of God that I'm about to share today. At I hope and I pray na walang aantukin sa araw na ito sapagkat napaka-powerful ang ating mensahe ngayon. And I pray to God na hindi niya hahayaan ng kalaban na nakawin ang iyong atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, sa pagpapatuloy po ng ating preaching series sa aklat ng Mark, we are now at the last topic of chapter 11 ng Book of Mark. If you still remember, Pastora Helen, inumpisaan niya yung first topic of chapter 11, which is from verse 1 to 11. It is yung the triumphal entry, and she entitled it, Behold, the King is Coming. And then, followed by Pastor Erson, sa second topic, na binahagi niya sa atin from verse 12 to 14, and verse 20 to 26. And he entitled it, Jesus Cursed the Fig Tree. And last Sunday, Pastor Jimmy shared unto us the third topic, which from verse 15 to 19, and he entitled it, Cleansing the Temple. And today, we are now at the last part of chapter 11, and we will going to tackle from verse 27 to 33. So ngayon po, tatalakayin natin ang huling parte ng chapter 11, which is in verse 27 to 33, and I entitled it, Is it from heaven or from man? Alam niyo po mga kapatid, dito po sa mundo natin na ginagalawan, may dalawa po tayong source of authority na ating sinusunod. Ito ay ang authority from heaven at ang authority from man. At kadalasan po, in reality, sa buhay natin, mas nasusunod natin ang authority from man kaysa ka authority from heaven. Kaya, kadalasan na nasusunod natin ang authority from man dahil sa because of traditions, beliefs, and culture of our ancestors. Kaya, napaka-importante po ang ating topic ngayon. That's why I encourage everyone not to fall asleep during the service. Amen. Amen? Amen. So, kanina po, binasa ng ating kapatid na si Sister Christina ang ating scripture reading. At babasahin po natin muli. And may I ask everyone to please stand in giving reverence to the reading. In Mark chapter 11, verse 27 to 33, it says, They arrived in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority you doing these things? They asked. And who gave you the authority to do this? Jesus replied, I will ask you one question. Answer me.
and I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, was it from heaven or of human origin? Tell me. They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Praise be to God, and to the reading of His Word. Let us pray. Panginoong Isus, nahihayag na po Ama ang iyong banal at makapangyarihang salita. Dalangin po namin Ama sa oras na ito na tulungan mo po kami Ama na mabuksan ang aming puso't isipan upang aming taos at lubos na maunawaan Ama ang iyong salita na aming pong pag-aaralan sa oras na ito. Tulungan po Panginoon ang bawat isa sa amin na ipaunawa ang nais mong ipaunawa sa amin upang sa ganun Panginoon magawa namin ang nais mong ipagawa sa amin. Dalangin ko rin po Ama na as I deliver your word, hide me at your back that they may not see my weaknesses, but your power, greatness, and mercy may shown in its place. At amin din pong Panginoon, winawasak, sinasalinsing ang gawain ng kalaban upang hindi makapangyara sa gawain ito. We rebuke it in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. May we now all be seated? So, before we go to our topic, let's have a look first into our sermon outline para mayroon tayong reference. Number 1, a battle of question. That is in verse 27 to 30. And number 2, a blatant rejection of truth. That is in verse 31 and 32. And number 3, withholding the truth from those who refuse to submit to authority. So yan po, mga kapatid, ang ating outline at tatalakayin sa oras na ito. At napaka-importante po ito na ating maunawaan. So 3 lamang po ang ating pag-aralan ngayon. Hindi ko na dinamihan para huwag kayong antukin. So yan po mga kapatid, ang ating outline, ating pag-aaralan ngayon. And may I ask everyone to please pay much closer attention to the Word of God that I'm about to preach. Amen. Kasi, as we've been moving to the book of Mark, sa pagpapatuloy natin sa aklat ng Marcos, there is, sa topic natin na ito, there is a 2 critical question that is being addressed here. There is 2 critical question that is being addressed here. And these 2 things that being addressed is a matter of authority and a matter of truth. Amen? Amen. That's why, ulitin ko muli, pay much closer attention. Huwag natin hayaan na aantukin tayo. Kasi, yan ang gagawin ng kalaban para hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. So, ngayon pa lang, i-rebuke ko na ang spirit of antok. So, punta po tayo sa ating outline number 1. A battle of question. In Mark 11, verse 27, sabi dito, they arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. So,
habang naglalakad si Jesus doon sa templo, nilapitan siya ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga pinuno ng bayan. Nilapitan siya to confront him and ask kung ano ang kanyang credentials, kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. At pagdating doon sa verse 28, tinanong nila itong tanong na ito. By what authority are you doing these things? They ask, and who gave you the authority to do this? Now, I underline the word authority. Authority in Greek, naman tayo ba doon? Greek na naman. Authority in Greek is exousia. Exousia. Na, ibig sabihin, it really means freedom to act, liberty to act, or to have the right to act. Yan po yung authority. Dito sa authority na yan, may dalawang authorities na ibig sabihin ng authority at mayroon din dalawang Greek word niya. Yung authority, yung isa is kapangyarihan, which is the power, na ang Greek nun, yung power is dunamis, na kung saan doon yung kinuha yung dynamite. Pero dito sa ating context, ito ay authority exousia. Authority to act, authority to have the right to act. So yan po yung exousia. Dito, hinanapan si Jesus ng credentials, certificate o katibayan. Kasi at that time, sa panahon nila, makakapagturo lang ang isang guro o rabbi kung mayroon siyang approval doon sa mga guro, sa mga Levites. Ngayon, kung mayroon siyang special appointment, makakapagturo lang ang isang guro if he has appointment or mayroon siyang credentials, mayroon siyang certificate. So, sa makatuwid, kailangan muna ng credentials to teach as a rabbi. Kaya ng mga guro, kailangan muna nila ng lisensya para sila ay makapagturo. Dito rin, sa sitwasyon na ito, yung mga teachers, mga religious leaders, hinahanapan si Jesus ng lisensya, ng credentials niya, ng requirements niya para makapagturo. So, walang mga ito si Jesus. Kasi hindi naman niya kailangan ng mga ito kasi siya ang final authority. Amen. Siya rin ang logos. Amen. Siya ang salita, siya ang word. So, may karapatan siya na magturo, magsalita kasi siya ang logos. Siya ang salita. He is the word. So, dito, hindi niya kailangan ng mga ito. Pero hindi ito alam ng mga religious teachers. That's why, sabi nga sa Matthew 28, verse 18 na, and Jesus came to them and said, all authority in heaven and in earth has been given to me. Yung ngayon, si Jesus. Bibigay na lahat sa kanya authority. So, hindi na niya kailangan itong mga credentials na to. But dito, yung mga religious teachers, hinahanapan siya ng mga credentials na ito, ng mga standard requirements na mga ito. At itong mga standard requirements na ito, sa mga ibang churches ngayon, inadapt din nila na they require their pastors and leaders to have a license to teach. There are some churches na they require their pastors and leaders na to have a seminary degree for them to teach. Some churches ngayon, inadapt nila yung mga. So, now, balikan natin yung tanong sa verse 28.
By what authority are you doing these things? They ask. And who gave you the authority to do this? Now, I underline again yung these things. Now, ano yung pinapatukuyan ng these things na binabanggit dito? Ito ay ang patungkol sa pagtaob ni Jesus doon sa mga misa doon sa templo. Ang pagpapalayas niya doon sa mga nagtitinda doon at sa mga money changers sa kanyang pag-cleansing doon sa temple. Ito yung tinutukoy dyan na these things. On what authority are you doing these things? Na they are trying to figure out where did you get this authority to do this? Sinasabi nila kay Jesus na bakit ka basta-basta mo na lang tinutumbang lamay sa dito na parang sa'yo itong lugar na ito? Saan mo kinuha ang autoridad mo para gawin ang mga bagay na yan? Ganon yung sinasabi. Tapos, pinagbabawalan mo pa ang mga tao na tumawid doon sa patio ng templo na may daladalang paninda. Saan mo kinuha yung autoridad mo para gawin ang mga bagay na yan? Yun yung mga sinasabi ng mga religious teachers na ito. Sinong nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot para gawin ang mga bagay na ito? Kung maalala natin yung tinuro sa atin ni Pastor Jimmy last Sunday, sa verse 15 to 19, na kung saan sa verse 15 to 17, pinagtataob ni Jesus ang mga lamisa at mga upuan at pinalayas yung mga nagtitinda at siya ay nangaral pa doon. Tapos sa verse 18, ang sabi niya, sinabi, sa verse 18, sabi niya, Mark 11 verse 18, sabi niya, narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. I highlighted the word, buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. So, nung narinig ng mga religious teachers na mga to, yung ginawa ni Jesus doon sa templo, na pinagtataob niya yung mga lamisa at upuan, na pinalayas yung mga nagtitinda, buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Pero natatakot sila. So ngayon, ito ngayon yung naisip nilang paraan. Nagkaisa sila na tanungin si Jesus kung anong authority niya na gawin ang mga bagay ito. And who gave him the authority to do this? Sabi nila. But ang tanong na ito, para sa kanila ay para masukol si Jesus. Para ma-corner nila si Jesus. Na yung tanong nila na who give you the authority, ang plano nila is para masukol nila si Jesus, para kanilang ma-corner. Pero, napaka talino ng ating Panginoon sapagkat sumagot si Jesus nang hindi sagot sa kanilang tanong, kundi sumagot si Jesus ng tanong sa kanilang tanong. Na kung saan, yung tanong na yon ang magko-corner doon sa mga religious teachers. Jesus answered the question with question. So, ganun karurok ang kaalaman ng ating Panginoong Kristo. Kasi ang alam ng mga religious teachers na ito, masusukol na nila si Jesus sa kanilang tanong. Mako-corner na nila. Hindi ka namin kayang patayin, so gagawa kami ng paraan para ikaw ay ma-corner. At kapag nagkamali ka ng sagot, at kung ang sagot mo ay galing sa Diyos, ang autoridad mo, yan ay blasphemy.
At ang kaparusahan niyan ay magpapatayin ka. Yun yung plano ng mga religious teachers na ito. So, ngayon, ito ang kanyang sagot sa verse 29. Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, was it from heaven or of human origin? Tell me. May explanation, oh, may diin yung pagka... Tell me. Parang galing na rin sa Panginoon, di ba? Was it from heaven or from human origin? Tell me. Now, ano ba itong baptism of John? Ano ba itong baptism of John na ginamit ni Jesus? Ngayon, para maunawaan natin kung bakit ito yung tanong ni Jesus, ay balikan natin ang Mark chapter 1, verse 4 to 5 to see what the baptism of John was. Sabi niya dito sa Mark chapter 1, verse 4 to 5, And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Now, baptism of John was baptism of repentance. Itong baptism na ito ay nakasentro doon sa mga tao para ihanda sila to receive their Messiah. Now, repentance, I underline the word repentance. In Greek is metanoia. Yan, yung repentance. Metanoia. A change of mind, a change of heart. Metanoia means a change of heart and mind that abandons former dispositions and old behaviors, and it results in a new life. Now, John's baptism of repentance is by water. John's baptism of repentance is by water. And the purpose of John's baptism is to prepare the people to receive the coming of Messiah. So, repentance is change of mind, change of heart. So, it is inner. Ngayon, itong ginawa ni John the Baptist is by water. Ibig sabihin, since prepare niya yung mga tao to receive their Messiah, kailangan nilang mabago muna yung kanilang sarili. They need to repent of their sins at talikuran yung mga kasalanan. So, kailangan maturuan niya muna yung mga tao na mag-repent for the coming of their Messiah. Ngayon, as an outward naman, binautismuhan niya mga ito by water in the Jordan River. Ngayon, yung baptism na yon, it represent the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Na kung saan, kapag inulubog ka doon sa tubig, it symbolizes na inililibing mo na yung dating ikaw. Kaya ang Tagalog, other version ng Tagalog sa baptism is banal na paglilibing. Hindi ikaw yung ililibing, kundi yung old self mo. Banal na paglilibing. Yun yung baptism. Ngayon, it represent na kapag nilubog ka doon sa tubig, it symbolize na inililibing mo na yung dating ikaw. At pag ahon mo doon sa tubig, it represent the resurrection of Jesus Christ na ikaw ay bago na rin nilalang. Ngayon, is the baptism of John is from heaven or from man? Heaven. Heaven. Now,
what about the infant baptism? Is it from heaven or from man? From man. Kasi, baptism in Greek is baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo is to immerse in water, ilubog sa tubig. Ngayon, there are some religious na binabautismuhan nila ang infant, which is ang infant, ang mga bata, hindi naman dapat na binabautismuhan. Ano ang dapat na ginagawa sa kanila? Dinidedicate. Bakit kailangan i-dedicate? Yun ay tanda ng pasasalamat sa Diyos. Tanda ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa isang pamilya. That's why you dedicate ang bata sa Panginoon. Hindi mo siya papabautismuhan kasi baptism is repentance. Kailangan maunawaan mo muna ang kasalanan. Ngayon, yung infant, hindi pa niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. Although, mayroon na siyang sin nature. Pero ang bata, wala pa siyang kamuwang-muwang. Inosente pa siya. Hindi pa niya kayang mag-repent. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. That's why dito, si John the Baptist, pinapangaralan niya yung mga tao to repent. Talikuran ang kasalanan. Ngayon, yung bata, yung infant, sasabihin ng punong pari sa kanya, tatalikuran mo ba ang kanyang kasalanan? Sasagot ba ang bata? It's either iiyak lang yan. Ngayon, yung bata, inilulubog ba nila sa tubig? Hindi. Binibisikan. Kasi ang inadapt nila ay hindi baptizo, kundi rantizo. Ang rantizo, ang ibig sabihin is sprinkling of water. So, hindi yun galing sa heaven. It is from man. So, ngayon, alam ko naman na tayong lahat is nanggaling doon. Ngayon, mananatili pa ba tayo sa paniniwala natin na gano'n? Tatanungin ko kayo muli. Is infant baptism is from heaven or from man? From man. Magpapatuloy pa ba tayo sa katuruan na ganyan? Is it clear? Kasi ang sinasabi natin, ay hindi brother, kasi pag hindi na binyagan ang bata, magiging sakitin. Diba? Tama. Traditions. Beliefs. Kailangan mo una lumabas sa simbahan. Ngayon, kailangan nating malaman kung bakit itong si John ang susi to retort the question of the religious leader. Kasi bakit kaya ito yung tinanong ni Jesus doon sa mga, ibinalik na tanong doon sa mga religious teachers? Anong kinalaman nito sa authority ni Jesus? Kasi, sa katunayan, the same authority that Jesus is coming is the same authority by which John do his ministry. So, in John, tignan natin in John chapter 1, verse 6 to 13, sabi niya dito, there was a man sent from God whose name is John. Sino daw yung ipinadala ng Panginoon? John. Came from what? Came from God. Itong John na tinutukoy dito, si John the Baptist yan. So sinasabi niya, there was a man sent from God whose name is John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Straight, no? He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, those who believe in his name, he gives the right to become children of God. Children born not
of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. So dito, sa Gospel of John, sinasabi niya na John the Baptizer was sent by God. Si Jesus ang nagpadala, ang God ang nagpadala sa kanya, was sent by God, at ang role niya sa kanyang ministry was to prepare the people, the hearts of the people to receive their King. Ngayon ang tanong, was John's baptism from heaven or from man? Heaven. Amen. So, now, bago tayo pumunta doon sa posibleng sagot ng mga religious teachers sa katanungan ni Jesus, ito ang pagtuunan natin ng pansin sa ating sarili. Kung tatanungin natin ang ating sarili na kikilalanin ba natin si Jesus na siya ang sinugo ng ating tagapagligtas, na siyang mamuno sa lahat, o mananatili pa rin tayo sa pagbabaliwala sa ating Panginoon? Mananatili pa rin ba tayo sa panig ng mga hindi nagpapasakop sa kanyang autoridad? Mga kapatid, harden not your hearts. Huwag na nating patigasin ang ating puso. Ngayon na nalaman natin ang katotohanan, mananatili pa rin ba tayo na hindi magpasakop sa ating Panginoong Kristo? Punta po tayo sa ating outline number 2. A blatant rejection of truth. In Mark 11, verse 31, sabi na, they discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why don't you believe him? So dito, nag-usap-usap sila. At sabi nila, kung sasabihin natin na mula sa langit, ay sasabihin niya sa atin na bakit hindi ninyo pinaniwalaan? Hindi nila masabi-sabi na si Juan ay mula sa Diyos. Dahil ito ay nangangahulugan na si Jesus ay mula sa Diyos din. So dito, tahasan po silang ayaw magpasakop sa autoridad ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang Misaya. Punta tayo sa verse 32. But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So dito, hindi naman nila pwedeng sabihin na si Juan ay galing sa tao. Kasi takot sila sa mga tao kasi ang mga tao ay naniniwala na si Juan ay isang propeta na galing sa Diyos. At kapag sinabi ng mga religious leaders na ito na si Juan ay galing sa tao at hindi sa Diyos, ito ay blasphemy o paglapastangan sa Diyos. At ang kaparusahan nito ay stone to death. At babatuhin sila ng mga tao hanggang sa sila ay mamatay. At yun ang ipinakatakot ng mga religious teachers na ito. Nagawin sa kanila kapag sinabing si Juan ay hindi galing sa Diyos at sa tao lamang. So dito, na-corner ang mga religious leader. Na-checkmate sila. Kumbaga,
napadiran sila ng bato at matigas na bagay, wala na silang lulusutan ngayon. Yung tanong nila kanina na akala nila is makukorner nila si Jesus, nabaliktad sapagkat sila ang na-corner. So wala silang malusutan ngayon. Mga kapatid, siyasatin nating mabuti ang ating mga sarili. Sapagkat ganito din tayo kung minsan, na sa tuwing ipipresenta sa atin ang katotohanan, sa tuwing maririnig natin ang katotohanan, mayroon tayong option na tanggapin ang katotohanan at magpasakop sa Diyos o tanggihan na naman ito at ating namang tutulugan. Kaya kapatid, pakitapik mo yung katabi mo. Ganito rin tayo kung minsan na sa tuwing pinipresenta sa atin ang katotohanan, sa tuwing naririnig natin ang katotohanan, may option tayo na tanggapin ang katotohanan o di kaya hindi natin tatanggapin at tutulugan na lang natin. Ano ang naging tugon ng mga religious leaders sa tanong ni Jesus? Tignan natin sa verse 33a ng Mark. So they answered Jesus, "We don't know." Hindi namin alam. Itong mga religious teachers, napakatalino ang mga ito. Mausisa sila sa mga lahat ng bagay. Tapos doon sa napakasimpleng tanong, they don't know. Di ba? Bago sila nakarating doon sa posisyon nila ng chief priest, rabbi, guro, dumaan sila sa mga napakatinding requirements. Ngayon sa napakasimpleng tanong na may option na nga sa tao o sa heaven, dadalawa lang ang pagpipilian. Tapos they don't know. So, ang mga religious leaders na ito, ipinikit nila ang kanilang mata sa katotohanan kung sino si Jesus. Sila na mga eksperto sa kautusan, dahil lamang sa kawalan ng paniniwala sa ating Panginoong Hesus, pinikit nila ang kanilang mata na kahit ang dami ng ebidensya patunay na si Hesus ay ang Mesaya, ipinikit nila ang katotohanan. Pinagtakpan po nila ang katotohanan na sa halip ay maniwala, itinanggi po nila ang katotohanan. Mga kapatid, sa bawat mapakinggan natin na katotohanan, ay suriin po natin mabuti ang ating sarili, ang ating puso. Kung talaga nga pong tayo ay nagpapasakop sa autoridad ng ating Panginoong Hesus. O baka naman sa salita lang, sinasabi natin na nagpapasakop ako, pero sa ating gawa ay tinatanggi ang ating Panginoong Hesus. Kapag ganon, hindi po tayo iba dito sa mga religious leaders na ito. Na kung sa salita natin, sinasabi natin na tayo nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, pero sa ating gawa naman ay itinatanggi ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong pinagkaiba dito sa mga religious teachers na ito. Kaya mga kapatid, suriin natin mabuti ang ating puso, ang ating sarili, sa tuwing napapakinggan natin ang katotohanan, kung tayo nga ba ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Inihayag nga ng ating mga labi na si Kristo ang ating Panginoon, subalit itinatanggi naman ng ating mga gawa. Ang atin po bang pag-iisip, ang atin po bang
pananalita, ang atin po bang mga gawa, ang atin po bang mga desisyon, o ang atin po bang mga hangarin sa buhay, o ang ating mga pangarap sa buhay, ay nagpapakita na ang mga ito ay mayroon tayong nagpapakita sa ating pagkatao na tayo nagpapasakop sa ating Panginoon, na tayo nagpapasakop sa autoridad ng ating Panginoon, o binabaliwala pa rin natin ang autoridad ng Panginoon. At kung ano lamang ang hangad natin, yon ang ating sinusunod. Mga kapatid, nakakatakot po na malagay sa posisyon na ito. Posisyon na yan. Nakakatakot na malagay sa posisyon ng mga religious leaders na ito sa pagtanggi nila sa katotohanan patungkol kay Jesucristo. Nakakatakot na patuloy na sumuway tayo sa ating Diyos. Nakakatakot na patuloy tayo na hindi nagpapasakop sa autoridad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nawa, hindi tayo malagay sa sitwasyon na yan na hindi tayo magpapasakop sa autoridad ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi, sa huli nating outline, sabi niya, withholding the truth from those who refuse to submit to authority. In Mark 11:33b, sabi niya, Jesus said, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." Ito yung nakakatakot at ayaw natin na malagay sa posisyon na ganyan. Nasabihan tayo ng Panginoon na I'm done. I'm done communicating with you. Nasabi ko na lahat ang mga katotohanan patungkol sa akin, pero ayaw pa rin ninyong paniwalaan. I'm done. Tapos na ako. You are not entitled any further information. Reject the light. Ultimately, the light goes out. Sabi nga ni John MacArthur, sabi niya, they rejected the light, so he turned it off. Nawa, huwag tayong dumating sa punto na yan na i-reject natin ang light. I-reject natin si Jesus. Hindi sila pinakitaan ng ebidensya o ng liwanag, kundi tahasan lang nila na itinanggi at ayaw nilang paniwalaan at tanggapin ang katotohanan patungkol kay Jesus. Kaya ito ang sitwasyon na nakakatakot na hindi na ibibigay ng Panginoon ang higit pang katotohanan patungkol sa Kanya. Huwag sana natin na antayin na dumating tayo sa punto na hindi na tayo pakikinggan ng Panginoong Jesucristo dahil lamang sa pagbabaliwala natin sa Kanya. Nalaman na natin, narinig na natin ang lahat ng katotohanan patungkol sa Kanya. Magpapasakop na ba tayo? O we still reject Him? Huwag na natin antayin na patayan tayo ng ilaw. Huwag na natin i-reject ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda niya, no? They rejected the light, so we turned it off. Tuloy nga po na ang ating Diyos ay mahabagin at mabiyaya. Subalit, huwag din po sana natin na kalimutan na limitado lamang ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Limitado lang ang oras. Lumapit tayo sa Kanya habang may liwanag pa.
upang tayo ay magsisi, talikdan ang kasalanan at sumunod sa kanyang autoridad at magpasakop. Nawa mga kapatid, mayroon tayong nakuha na aral na sa dami-daming ebidensya na pinakita sa atin ng Panginoon, tatanggapin ba natin siya? Kung aantayin natin na patayin ang ilaw at hindi na natin makita. Sa atin pong self-reflection, mananatili ka ba sa panig ng ayaw magpasakop sa autoridad ng Panginoon? Ngayon na napakinggan mo ang katotohanan, mananatili ka ba sa panig ng ayaw magpasakop sa autoridad ng Panginoon? Pangalawa, ngayon napakinggan mo ang katotohanan patungkol kay Jesucristo, patuloy mo pa rin bang tatanggihan ang katotohanan? Siyasatin na mabuti. Siyasatin nating mabuti ang ating sarili. Ang dami ng ebidensya, ang dami ng patunay na ibinigay at pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy mo pa rin bang tatanggihan ang katotohanan? Sa atin pong conclusion, English, ano? In 2 Corinthians chapter 5, verse 20, sabi niya dito, kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Nakikiusap ang Diyos sa atin na hindi nagpapasakop sa Kanya, na hindi naniniwala sa Kanya, na manumbalik na tayo sa Kanya. Kapatid, kung ikaw sa tingin mo ay napariwara, kung sa tingin mo ikaw ay napalayo sa Diyos, nakikiusap ang Diyos sa iyo. Tignan mo yung word na ang Diyos ang nakikiusap sa iyo. Ganyan kanya kamahal. Imbis di tayo yung nakikiusap, dito nakikiusap ang Diyos sa inyo. That's how God loves us. Huwag na sana nating antayin na yung nasabi niya doon sa kay Ephraim na sumamba siya ng idols. Ang sabi ng Panginoon, pabayaan mo siya, let him go. Huwag sana nating antayin na ganun ang sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Tagalog, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. So, limitado lamang po ang ating oras. Do not harden our hearts. Huwag na nating patigasin ang puso natin. Hanapin natin ang Panginoon habang siya'y nakikita pa. Habang siya'y malapit pa. Kasi limited lang ang ating oras. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Nawa, hindi niya tayo madatnan na hindi pa rin tayo nagpapasakop sa kanyang autoridad. Mga kapatid,
sa mga hindi nagpapasakop sa autoridad ng ating Panginoong Kristo, may ambang na parusa doon sa mga taong na hindi nagpapasakop sa autoridad ng Panginoong Kristo. Kaya, huwag sana tayong manatili na hindi nagpapasakop sa ating Panginoong Kristo. Huwag sana natin patigasin ang ating mga puso na ngayon na nalaman na natin ang katotohanan, nawa, we are not just hearers, but be adorers. The Word of God says in 2 Corinthians 6, verse 2, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya sinabi ko sa inyo, ngayon ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung sa tingin mo, kapatid, ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo sa buhay mo, kung sa tingin mo ay isa ka doon sa patuloy na hindi naniniwala sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, in the day of acceptable time, I have helped you. In the day of favor, I have helped you. Now is the day of acceptable time. Now is the day of favor. Now is the day of salvation. Amen. Tumayo po tayong lahat. Panginoong Isus,